Magandang araw! Welcome sa Values Education 7. Ngayong araw, ating pag-uusapan ang katangian at tunguhin ng isip at kilos-loob. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa gamit ng isip at kilos-loob sa sariling pagpapasya at pagkilos. Para sa pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang wastong gamit ng isip at kilos-loob sa mga sariling pagpapasya at pagkilos alinsunod sa katotohanan at kabutihan upang malinaw ang maingat na paghuhusga. Para sa layuning pampagkatuto, natutukoy ang mga katangian, gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob. At para sa lilinanging pagpapahalaga, narito ang maingat na paghuhusga o prudence. Tingnan at pag-aralan ang dalawang larawan. Ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan ayon sa kanilang kakayahan? Ang dalawang larawan ay nagpapakita ng pagkakaiba ng tao at hayop. Pinapahiwatig nito na ang tao ay may kakayahang mag-isip, magmuni-muni, at gumawa ng mga desisyong naayon sa katotohanan at kabutihan. Samantalang ang hayop ay kumikilos batay sa kanyang likas na instinct o nakasanayang kilos. Pinakikita rin ito na ang tao ay may pananagutan sa bawat desisyong kanyang ginagawa. Sa tingin mo, ano ang gagawin ng tao at ng hayop? Ipaliwanag. Ang tao ay gagawa ng isang desisyon matapos niyang gamitin ang kanyang isip upang suriin ang sitwasyon at ang kanyang kilos-loob upang piliin ang nararapat na gawin. Isasaalang-alang niya kung ano ang kanyang gagawin at makakabuti ito sa kanyang sarili at sa kapwa. Sa kabilang banda naman, ang hayop ay kikilos ayon sa kanyang pangangailangan at likas na ugali, tulad ng paghahanap ng pagkain o pag-iwas sa panganib. Pangatlo, ano kaya ang kaibahan ng tao sa hayop? Ang pangunahing kaibahan ng tao sa hayop ay ang kakayahan ng tao na gamitin ang kanyang isip at kilos-loob. Ang isip ang tumutulong sa tao upang makilala ang katotohanan, mga tuwiran, at pag-isipan ang mga maaaring epekto ng kanyang kilos. Ang kilos-loob naman ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang pumili at kumilos ayon sa kabutihan. Ang hayop ay may damdamin at pandama, ngunit wala itong kakayahang gumawa ng moral na pagpapasya tulad ng sa tao. Pang-apat, bakit bukod tangi ang tao sa lahat ng nilikha? Bukod tangi ang tao dahil siya ay pinagkalooban ng kakayahang mag-isip, magpasya, at pumili ng mabuti. Ang kanyang isip at kilos-loob ay nagsisilbing gabay upang makagawa siya ng mga makatwiran at responsableng kilos. Dahil dito, ang tao ay may kakayahang alamin ang katotohanan at isaalang-alang ang kabutihan ng sarili at kapwa, at panagutan ang kanyang desisyon at gawain. Ano nga ba ang katangian at tunguhin ng kilos-loob? Ang tao ay biniyayaan ng kakayahang mag-isip at magpasya. Dalawang kakayahang nagbibigay sa kanya ng natatanging katangian kumpara sa ibang nilalang. Ang mga kakayahang ito ay kinakatawan ng isip at kilos-loob, na kapwa mahalaga sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng ating mga layunin at hangarin sa buhay. Sa pamamagitan ng isip at kilos-loob, nagiging posible ang ating pag-unlad.
at ang ating kakayahang makagawa ng mga makabuluhang desisyon. Ngunit, ano nga ba ang pakahulugan ng salitang isip at kilos loob? Pag sinabing isip, ito ay ang kapangyarihan ng tao na makaalam at mga tuwiran. Ito ang kapangyarihang humusga, sumuri, mag-alala, at umunawa ng kahulugan ng mga bagay. Ang tunguhin ng isip ay ang katotohanan at matatagpuan ang katotohanan gamit ang pananaliksik, pandamang pantao tulad ng paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama. Dahil dito, mayroong kapasidad ang isang tao na gumawa ng tama o mali. Samantalang, ang kilos loob naman ay ang kapangyarihan ng tao na pumili at magpasya at isakatuparan ang napili. Kumilos at gumawa ng kabutihan ang pangunahing gamit ng tunguhin nito. Ang tunguhin ng kilos loob ay ang kabutihan. Ang kilos loob ay hindi lumalapit sa kasamaan. Ito ang responsable sa pagiging mapanagutan ng isang individual. Sa pamamagitan ng isip, magagawa nating mag-isip ng lohikal, mapanlikha, at mapagpasya. Samantalang sa pamamagitan ng kilos loob, nagagawa nating kumilos ng may pagmamahal, katarungan, kapayapaan. Ang pagkakaroon ng harmonya sa pagitan ng isip at kilos loob ay nagsisiguro na ang bawat desisyon at aksyon natin ay nakatuon sa ikabubuti ng ating sarili at ng ating kapwa. Para sa ating gawain, narito ang Think, Pair, Share. Basahin at unawaing mabuti ang mga sitwasyon at pag-usapan ng inyong kapareha ang inyong kasagutan. Sabik ka na sa pagbubukas ng klase. Handa na ang iyong mga kagamitang pang-eskwela at nasasabik ka nang makilala ang mga bago mong kaklase. Subalit, sa unang araw pa lamang ng pasukan, ay may kaklase ka na ayaw kang paupuin sa bakanting upuan malapit sa kanya dahil para daw iyon sa kanyang bag at iba pang gamit. Ano ang iyong gagawin? Pangalawa, pag-uwi mo galing sa paaralan, ay nakita mong tambak ang mga hugasin sa kusina. Ang ate mo ang nakatoka upang maghugas, subalit hindi pa siya nakauwi ng bahay. Gustuhin mo mang gawin ang responsibilidad niya, kaso namamaga ang iyong kamay. Maya-maya lang ay uuwi na ang inyong mga magulang at siguradong magagalit dahil hindi pa nahugasan ang pinagkainan. Ano ang iyong gagawin? Bilang mga pamprosesong tanong, sagutin ang mga sumusunod. Una, magkapareho ba o magkaiba ang inyong mga sagot? Bakit? May karanasan ka rin ba sa buhay na nahirapan kang magpasya? Bakit? Pangatlo, ano-ano ang mga bagay na iyong isinasaalang-alang sa paggawa ng pagpapasya? Dito na lamang, kita tayo sa susunod na aralin.